Magandang araw. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang bagong produkto ng Montrelec, which is a magandang araw. Ang demo video na ito ay para ipakita at i-introduce sa inyo ang bagong produkto ng Montrelec, ang DKM changeover switch na gawa ng contact plasma from Italy. Ito ay make before break, meaning walang power interruption in case of transferring. As long as na may power source ang dalawang supply terminal, walang power interruption kapag lumipat na ang transfer switch. Para describe sa inyo ang mga connecting terminals niya, una, eto na sa front is yung load side or common, and then eto sa taas is yung supply para sa source number 1 or circuit number 1, and then yung nasa back nung ating nasa may bottom is yung source number 2 para sa circuit naman number 2. So eto para circuit number 1, top and load side yung magko-connect kapag nasa circuit number 1 tayo. Kapag circuit number 2 naman, dito naman tayo sa baba and then load side. So yung DKM natin may dalawa siyang position, 1-2 lang siya, palit lang siya ng palit, and then yun nga, walang power interruption. And then yung isa pa sa kanya advantage is common bus na siya. So sa common bus pa lang makakatipid na tayo, mas mura kasi sa bus bar pa lang gagastos tayo doon ng mahal. So eto, naka-common na siya sa loob, so wala na tayong gagawin para mag-common bus pa. So para naman sa supply ng motor, ang motor natin is 230 volts AC, and then yung ating mismong changeover switch is up to 600 volts. So pwede siyang gamitin sa kahit anong, so kung meron tayong system voltage sa site na 460, so kailangan lang nating step down siya na 230. So pagdating sa motor supply, basta 230 yung motor natin, wala na tayong ibang motor na pwedeng gamitin, so 230 lang talaga. And then pagdating naman sa connecting terminals ng motor, so yung connecting terminals ng motor is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 0, kung 3 position changeover switch tayo na may off position, yung 0 para sa position 0, yun sa line 1, and then 1 for position 1, and then 2 for position 2, then yung 3, wala siyang connection sa loob, so dami lang siya, and then yung 4 para sa line 1, line 2. So basically, ang principles lang nito is yung 4 for line 2, and then para mag-transfer sa position 1, kailangan lang na tayo magka-supply ng 4 and 1, then line 1, line 2, 4 and 1 para sa position 1, then line 1, line 2, 4 and 0 para sa position 0 kung 3 positions tayo, and then line 1, line 2 para sa 2 and 4 for position 2. So yung 4 is naka-common, then yung sa positioning 0, 1, 2. Kung alin yung ma-energize dun sa dalawa, kung alin yung magka-supply, dun pupunta natin changeover switch, dun pupunta yung position. So beware lang tayo na hindi magkasabay yung kanyang mga supply para hindi masira yung motor sa loob. So yung 5, 6, 7, 8, 9, 10, yung 5 at 7 kailangan naka-jumper siya, kailangan may continuity from the start ng operation para sa position 1. So kung kung walang connection yung 5 and 7, hindi siya magta-transfer sa position 1. And then the same din sa 6 and 8, kailangan may connection siya para sa position 2 naman. So from the start, hindi rin magta-transfer ang ating transfer switch kung wala siyang connection sa 6 and 8 from the start ng ating transferring. So sa 9 and 10, available contacts to. Once na nasa position 1 tayo, and then yung supply natin is continuous, may available na 220 volts para sa 5 and 9. And then sa 6 and 10 ganun din, kung nasa position 2 tayo,
magagamit natin yung available contacts niya kasi may 220 volts din sa 6 and 10. So, ito, pwede natin siyang gamitin sa mga pilot lights, tsaka sa mga relay kung gagamitan ng relay. So, yan lang para sa ating connecting terminal sa motor para sa ating position ng changeover switch. And then, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan kung pupunta tayo sa position 1, kailangan lang natin ng line 1, line 2 para sa 1 and 4, and then kung position 2 para naman sa 2 and 4 para sa position 2. Since 2 position changeover switch tayo kasi nga make before break to, so yung position 2 natin ngayon is sa 0 siya nakatapat, and then kaya nag-incorporate kami dito ng control. So kung makikita nyo sa controls, 4, 1, 0. So 4 is yung common, then yung positioning is a 1, and then 0. So para i-simulate natin, nakawire yung ating 4 sa connecting terminals ng contact plasma sa number 4, and then 1 sa 1, and then 0 sa 0. Yung position natin dito, 1 and 2. So 2 positions tayo. Kung gusto natin pumunta sa position 1, i-energize lang natin yung 4 and 1, lagyan lang natin ng supply, and then para na sa position 2, 4 and 0. So later on, papakita ko sa inyo yung operation nya. So gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung operation. So eto, ibaba natin tong fuse para sa number 4, which is connected sa number 4 ng contact plasma motor dito. And then kung makita nyo, naka-jumper yung 5.7 and then 6.8, and then nasa position 2 tayo, 1, 2, 1, 2, and then para pumunta tayo sa position 1, then ibaba ko tong 1. Kung makikita nyo, nag-transfer yung ating transfer switch. So be sure lang na hindi magsasabay yung ating supply para sa ating motor sa transferring. So madaling masira yung motor or nagiinit yung motor sa loob, kaya nasisira kapag nagsasabay yung supply. So sa pag-interlock, pwede tayong gumamit ng mga auxiliary relay para sa interlocking para hindi magsabay. So ulitin ko, para na sa position 2, alisin ko lang itong supply para sa number 1, and then supplyan ko yung 0 para naman lumipat sa position 2. So basically yun lang yung operation nya, 1, 2, and then isa pa, position 1, ayan. And then ipakita ko sa inyo yung kanyang yung walang power interruption. So gagamit ako ng multitester para makita nyo na hindi siya nag-interrupt. Hindi man lang na-interrupt yung ating transferring, hindi man lang siya dumaan, hindi siya namatay. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung continuity ng terminals niya gamit ang multitester. So para sa ating position 1, so para sa position 1, so nasa position 1 tayo, kailangan yung load and then yung taas natin na may continuity. And then yung doon naman sa may baba is yung supply number 2 sa circuit number 2, dapat wala. So wala siyang continuity. So the same din sa ibang phase, ganun din. And then para naman sa circuit number 2, so sa circuit number 2 naman tayo.
So yung taas niya, wala. And then yung baba meron. So the same din dun sa ibang pase. So para maipakita ko sa inyo yung transferring niya na walang interruption, gamitin lang din natin multitester. So ang gagawin ko, lagay ko yung isang probe ng multitester dito sa load terminal. And then yung isang probe para dito sa circuit number 1. And then i-ginamper ko siya doon naman sa circuit number 2. So, kung makikita nyo, yung ating multitester is may continuity kasi yung circuit number 2 is konektado dito. So kapag nag-transfer siya, kailangan hindi siya maputol or hindi siya mamatay, hindi siya mag-interrupt. So i-transfer ko siya sa circuit number 1 and then pansinin nyo kung nag-interrupt ba sa tester. Kung makikita nyo, nagkaroon ng konting-konti pero halos kurap lang. So wala talagang power interruption sa. So ilipat ko sa circuit number 2. Halos wala. Kasi ang interlapping niya is yung 30 milliseconds lang. So halos kurap lang yung makikita nyo. So halos parang kumarap lang yung ilaw. Kung sa ilaw natin gagamitin. So yun lang para sa ating DKM. Ulitin ko, DKM is a changeover switch na walang interruption, walang power interruption as long as na may dalawa tayong normal source sa circuit number 1 at circuit number 2. Gawa siya ng contact plasma from Italy at produkto ng Montrelec. So marami